Hello, magandang morning at magandang ulan sa buong kapuluan ng mundo, especially sa ating bansang Pilipinas. Ano? Pag-usapan naman natin ang party list. Party list, team of party list na gawang party list para lang makaupo sa Congress. Ano bang hinahabol nyo sa Congress? Pera, power. Hindi ba kayo nagsawa sa power? Hindi ba kayo nagsawa sa pera? Naklanto pa, ililibing na nga lang kayo eh. Mandurugas pa kayo. Di po tres, Romualdez, di ba hinamon kita ng suntukan? Speaker, di ba hinamon kita ng suntukan? Tinan mo si General Torre, hinamon ni Bate. Sinagot niya, pwede tayo magsuntukan, Speaker Romualdez. Magkababayan kita gan maato ka sa act bis ambot kung sino mas arog sa ato, Speaker Romualdez, kung sino tigulang sa ato. Pero siguro pwede ka kay mas dako-dako ka sa ako, fight kita mo si Baste, ginayat niya si Kuan, si General Torre, ginbaton. Di bangin magsuruntukay sila. Pero ang karoyag ni Mayor, ni General Torre, boxing match para yung kikitain daw para ibigay sa mga nasalanta. Okay, good. Tayo rin. Tayo rin, Pero sabi nga ng isang observer, sabi ng isang observer, ang paghamon ni Baste hindi para boxing talaga, hindi yung may mga rules, hindi yung labasan ng galit, yung galit ng paano mo dinukot si dating Pangulong Duterte. Yun ang gusto niya eh. Walang awat-awatan, tuluyan, suntukan hanggang mapagod. Parang katulad yung kwento ko nga na in the field, hindi kami nagkaintindihan ng kasama ko. Suntukan lang kami tuloy-tuloy. Paghinto, tapos ang laban. Black eye, hingal-hingal, ganun. Ilabas ang galit, tapos tinan mo. After that, nagkaibigan kami. Kaya tama yung observer na malay magkaibigan kayo dahil naibasan nyo na yung galit nyo. So, yun ang hamon ni Mayor Baste, ni acting Mayor Baste, So, pero hindi yan ang talakayin natin, yung ginawa nyong pagsasamantala sa Congress na speaker ka na nga, yun na nga lahat ang pera eh. Ipasok mo pa yung asawa mo sa number 6, Ay, Diyos ko. Awan ko ba kung hindi ko malaman ng Pilipino. Kayo mga Pilipino, mga kababayan ko, hindi kayo nagsasawa sa pera? Saan nyo gagamitin ng pera? Diyos ko. Masarap mabuhay ng simpleng buhay lang. Pero anyway, buhay nyo yan. Pakialaman ko yan, Pero anyway, pakinggan nyo lang muna itong kasulukuyan nangyayari sa Congress, mangyayari sa pag-upo. Welcome po sa aking channel. Eto po, magbibigay lang po tayo ng Ano naman to, may mga sabotahe talaga, reaction po makabida, Dito po sa panawagan po makabida ni Attorney Romulo Macalintal, isa pong eksperto po sa election laws, patungkol po sa pag-upo po makabida ni Representative Yenda Romualdez, asawa po ni Speaker Romualdez, bilang third nominee po makabida, ng Timog Party List. Mantakin nyo mula sa pagiging 6th nominee, naging third nominee na po, mga kabida. Dahil sa pag-video po, ng 3 pang mga nominees ng Timog Party List, ito po yung nakapagtataka po mga kabida, para sa akin po, kailangan imbestigahan po ito kung bakit po biglang nag-video itong 3 mga nominees po. Kabilang na po dito
ito hong third nominee na kapatid po mga kabida ni Congresswoman Yeta Romualdez. Okay? Eto, mabasahin ko lang po itong balita siyempre, mula sa binayaran yung balita tatlo ngayon, nag-resign. mga kabida. Kasi nakakapahala po ito. Kasi meron pala tayong batas na Lutein Gumis, isang Okay. candy na nakakatulong sa mga nakakaranas ng nakakapahala po ito. Kasi Ay, Diyos ko. Nalaga isa pa. At ako na ang magtutuloy nito. Pero mas maganda kung iba ang opinion naman. nakakapahala po ito. Kasi meron pala tayong batas na hindi ho maaring lumampas sa 3 terms ang isang mambabatas po mga kabida. Eto, muling pag-upo ng asawa ni House Speaker dapat imbestigahan. Ito po yung titulo po ng article po ng ang balita ngayon, mga kabida. Taas ang tinawag ng mockery of electoral process ni veteran election lawyer attorney Romulo Macalintal ang desisyong payagan si Yeta Romualdez na muling umupo bilang inatawan ng Tingog Party List sa kabila ng natapos na nitong 3 sunod-sunod na termino sa Kongreso. Ani Macalintal, malinaw sa konstitusyon na kahit district o party list representative ka ba, 3 sunod-sunod na termino lang ang pinapayagan at nalampasan na ito ni Yeta. Nagbitiw ang 3 original nominees ng Tingog na sina Marie Josephine Calatrava, kapatid ni Yeta, Alexis Yu at Paul Moncada, na tila nagbigay daan para maipasok si Yeta bilang number 6 na nominee. Walang investigasyon na ginawa ang COMELEC ukol sa mga pagbibitiw na ayon kay Macalintal dapat sinuri kung may political pressure. Dagdag pa niya, kung hindi ito kukwestiyonin sa Korte Suprema o HRET, magbubukas ito ng pinto para sa mga politikong gustong umiwas sa term limit, 3 term sa district, tapos lilipat sa party list at balik-balik na lang. Ayan. So yun po, mga kabida, nakalagay daw sa saligang batas, na 3 termino lang talaga. Ito pong district o di kaya ito pong party list representative, po. Pagkatapos po, pwede ko siyang magpahinga, ng isang term. At pwede naman pong bumalik after nagpahinga po, mga kabida. At ito pong kaso po ni Yeta Romualdez po, mga kabida, ay isang mockery of electoral process daw ito. Sabi po ni Attorney Macalintal. At kung hindi daw ito pipigilan at wala kong pwedeng mag-question dito, mga kabida, sa Korte Suprema o di kaya sa HRET, Okay. yung House of Representative Electoral Review. Okay. Opinion ko naman, opinion ko rin ang ipasok, Ang tanong ko dyan, sino ang mag-iimbestiga? Sino mag-iimbestiga sa Congress? Mayroon ba? Mayroon bang matapang-tapang na congressman na mag-iimbestiga? Yun yung tanong. So hanggang sa issue na lang tayo. Pero ako, sana kumilos yung iba. Siguro, dalhin na lang sa Congress. What I mean, dalhin lang sa Supreme Court. Dalhin na lang sa Supreme Court yan. Kasi nga, ganun rin yan maluluto. Kasi nga, siya pa rin Speaker of the House. Wala rin kasing congressman na matapang-tapang Marami sigurong matapang-tapang, pero natatapal-tapal lang naman ng pera. Kaya nawawala tapang. Yun yung problema natin. Maraming matapang, pero natatapalan ng pera, kahit ngayon, dyan sa administrasyon ngayon, ang daming matatapang dyan. Ang dami kong nakakasama dyan na matapang-tapang, pero nawala ang tapang dahil sa pera. Or, talagang, ang dami nga mga opinion na ang dami nga nag bla 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 sa YouTube, sa social media. Pero hanggang daldal lang.
Kasama na ako doon sa daldal lang, ano? Kasama nga lang ako doon. Lagi nga ako binabanatan eh. Pero bakit? Napapansin ko rin, ano? Ako lang ang nasabihan siguro na puro dada ako ng dada. Marami naman yan dada ng dada na wala ring plano. Siguro maaaring hindi nila kinikwestiyon yung dada ng dada dahil alam naman nila na hanggang dada lang. Ako, alam nila na hindi lang dada. Pero ang problema, puro dada ako ng dada. Alam nyo, kaibigan, kaya ako dada ng dada kasi kulang pa. Kulang pa. Marinig tayo tuloy ng intelligence, ano, mga intelligence people. Oy, mga sip-sip, mga intel. Manahimik nga kayo, intelligence, ano? Manahimik kayo. Manahimik kayo. Gamitin nyo intel pa sa kabulastagan nyo. Huwag niyong bantayan yung pumupuna sa gobyerno para sa kinabukasan ng ating mga apo. Huwag niyo akong bantayan. Kasi ang ginagawa ko ay para sa taong bayan. The armed forces is there is to protect the Filipino people in our country. Iyon yung trabaho ng AFP. And that is also our objective. The Filipino guerrilla forces is to protect the country and family. Normally, our God. True God tayo lahat. True God yung action ng Filipino guerrilla forces. For God, country, and family. Now, may maraming gumagaya sa Filipino guerrilla forces. Pero hindi nila magagaya yung dito sa puso, galing sa puso, at paano pakilusin ang taong bayan. Ano? Anyway, kung ginagaya naman tayo, kung iisa lang naman ang layunin natin, no question ako dyan. Kung iisa lang ang layunin natin, our business is to protect our kababayan in our, normally, the country. Now, kung nakikigaya lang kayo, ay okay lang yan, basta to protect the family. Ano? But the original is the Filipino guerrilla forces, and from there, from vanguard of democracy, and that is also the objective of the vanguard of democracy. Ano? So, yung mga nagsasabi sa akin, daldal ng nandaldal, please, study first, research first, my line of thinking in my heart. Doon yung sabihin. Kaya ako dada ng dada. Kulang pa kulang. Kulang pa, hindi pa sapat doon sa bilang na requirements ng Republic Act 6735, ano? People's Initiative. Kulang pa. Kaya ako dadal ng daldal, kulang pa ang requirements ng Republic Act 6735, ano? Kulang pa. Kaya ako daldal ng daldal. Hindi po pwede na babirak ka ng tuloy ang tuloy mo kulungan. Hindi ako nag-retired ng ganun-ganun lang. Nag-retired ako na pinag-aralan ko ang sitwasyon, karakter, system, character of the Filipino people in the system of the government. Pinag-aralan ko yun. And paano natin mapalitan ang sistema? I am not, or the Filipino guerrilla forces is not against the government. We are protecting the democratic government. Very clear yan sinasabi ko. Huwag nyo akong gawan ng ibang kwento ng mga intelligence people that I
against the government. I am a pro-government in helping the government to change the system and to develop or a better Philippines. Yun yung point natin, ha? Mga kababayan. Huwag niyo akong gawa ng kwento, intelligence people, please. That is my request to all intelligence people and to include the Justice Department. Kung mahal niyo ang bayan niyo, hayaan niyo lang ako para sa ating bayan ito. Maraming salamat.